Hi guys! Welcome back to my channel. So today, for this video, gagawa ako ng Divisoria haul. Kasi nitong nakaraan, punta kami ng Divisoria nung boyfriend ko. Tapos ayun, namili lang kami. Tapos kasi, pakumanan ko na kayo na medyo hindi ko na-maximize yung oras namin. Kasi hindi ko alam na hanggang alas 7 lang pala ang Divisoria. So, ayun. So, madali lang kami. Kaya yung mga stuffs na nabili ko, mostly hindi makeup connected. Or basta, ito yung mga products lang na kailangan ko. Kasi last time, nagpunta na kami ng Divisoria. Eh, nakabili na ako ng mga brushes ng mga time na yun. Eh, hindi na ako nag-haul doon kasi, wala lang, hindi ako nakapag-haul eh. Eh, medyo matagal na yun. Last February 27 pa yun. So, yun. Kung gusto nyo malaman yung mga binili ko nung first Divisoria ko, mag-comment lang kayo. Tapos, ang i-haul ko lang muna ngayon yung mga binili ko last time. Haul ko ngayon ay halo-halo. Bumili ako sa Divisoria, tapos dumaan din kami dumaan din kami sa Miniso, Mumuso, tsaka Daiso. Bibili ba ako sa Daiso? Oo, pero halos one item lang ang binili ko dun sa mga yon. Tapos, meron din kasi ako mga pinamili sa SM nitong ngayong araw na to. Eh, isasama ko na rin. Ayun, so let's start. So, yung pinakauna kong binili sa Divisoria ay itong t-shirt na to. Plain t-shirt lang na white. Kasi 70 pesos lang yung bili ko sa kanya. Gusto ko kasi siya i-partner dun sa pants ko na medyo army yung style. Kasi pangit siyang partneran na may print. So, yung bumili na lang ako doon. Tapos, bumili kami ng boyfriend ko ng parehas kami na hoodie. Ito. Nabili ko siya for 300 pesos lang. Kasi, di ba? Yan, ang ganda-ganda niya. Nagagandahan ako sa kanya kasi simple lang siya. Wala siyang print. Tapos may zipper. May zipper yung binili ko kasi sa trabaho namin malamig dun sa Teletech. Eh, ayun. Pag kasi naman lumabas na, sa loob nung pinaka-trainingan namin, hindi ganun kalamig. Pero pag lumabas ka, malamig. Tsaka doon sa pantry. So, kailangan ko ng jacket. Hindi ako bumili ng walang zipper kahit na medyo baskul yun. Kasi mahirap na pag medyo nabanasan ako, pwede ko tanggalin lang yung zipper. So, kaya ito yung pinili ko. Tapos, bumili rin ako ng tela for the backdrop kasi medyo nabuboringan ako na laging white lang or yung cortina ko yung pinamba-background ko. This one, nabili ko siya ng 60 pesos per yard. Yung mga napanood ko sa YouTube, meron silang 25 pesos per yard sa 999 mall daw. Eh, sa 999 mall ako pumunta, 60 pesos daw to. Medyo makapal naman kasi siya. Ayan, ganito yung kulay niya. Ayan, maganda siguro siya pan-backdrop. Ayan. Ganito, 2 yard yung binili ko kasi yung asawa ng kuya ko, nagtatahi siya. Papatahi ko na lang sa kanya para maging tunay na kortina. Hindi ako mahihirapang maglagay ng backdrop. 2 yung binili kong kulay. Isang rose gold yun, di ba? Tsaka isang dark gray. Ito, parang space gray yung style niya. Ayan. Maganda. Ang binili ko kasi satin para medyo nag-reflect yung light, di ba? Ito, bumili ako sa Glad King. Kasi wala akong makitang gantong real techniques na fake dun sa ibang mga makeup Keberlu. So, sa Glad King kasi medyo namahalan ako. Kasi ito ay 150. Di ba, sa of the YouTubers sinasabi nila 100 lang yung nabili nila. Ay, 150 to, 2 na. So, matagal ko na kasi gusto magkaroon ng ganito. Malambot naman siya. Yun yung mga sinasabi kasi na YouTubers, diba? Maganda naman daw yung mga products sa Glad King. Kaya kahit paano sa Glad King na ako bumili, kahit medyo mahal. Yun lang. Tapos, ito, binili ko, ay nalimutan ko yung pangalan ng shop. Diba sa Glad King? Sa tapat, diba? Glad King, tapos diretso ka lang ng konting ganun. Pakaliwa ng Glad King. Pakaliwa ng Glad King doon, diretso ka lang ng konti. Makikita mo doon yung puro nails. Nail shop siya. Eh, nakita ko to sa, yung mga YouTubers sa, sa ibang bansa. Kasi pag nakikita ko sa, di ba nga haba ng mga kuko nila, tapos ang gaganda ng cutics. Ayun, so bumili ako nitong false nails. Nabili ko siya for 125 pesos. Ayan, may price na siya. So, hindi siya pwedeng i-haggle. So, maganda naman siya. Tapos kasi, nanood ako nung tutorial dun sa, yun nga, yung paglalagay ng false nails. Sabi nila kailangan ng file. Eh, bumili rin ako ng file. Maganda daw yung file nila dun eh. 14 pesos. Hindi na ako bumili ng nail polish kasi marami kaming nail polish dito sa bahay namin. Tapos, para maidikit itong false nails, bumili rin ako ng nail glue. Ito. Hindi ko lang sure kung effective to kasi, alam mo naman, sa Divisoria, yung price na meron ka, yun din yung quality makukuha mo. Pero ito, nabili ko siya for, I think 35 pesos to. 35 pesos. Marami naman siya. Ayan.
Gagawa ko ng tutorial para dun sa false nails kung paano ko siya ilalagay. Pag-aaralan ko pa rin kasi first time ko lang din. Ayun. Tapos, napadaan kami sa jewelry shop doon. Hindi naman to original. Sabi nila, masasabi daw nilang mag-ano din daw tayo, maghuhupa yung kulay. Pero kasi, napapansin ko itong mga ganito sa mga YouTubers. Ang gaganda kasi, di ba? Tsaka sa mga fashion guru. Ito lang tawag dito. Yung tatluhan, patong-patong na kwintas. Silver tsaka gold yung binili ko. Kasi, wala lang. Para pag mag-film ako, meron naman ako accessories. Kasi di ba hindi ako nag-accessories? Ayan siya. Oh, ganda. Ito yung itsura niya. Ayan siya. Tapos, bumili rin ako ng gold. Itong gold, hindi siya, tatluhan din. Hindi pala siya tatluhan. Yung mahaba lang siya, tapos choker yung pinakataas. Mahaba siya eh. Hindi nyo kita yung dulo. Ayan. Ayun, nabili ko lang siya for 70 pesos. Ang ganda niya, guys. Hindi ko lang sure kung gaano katagal siya bago humupa yung kulay. Ito pa, bumili ako ng Morphe. Hindi ako nagpo-promote ng fake makeup. Hindi talaga kasi ako, miski ako, hindi talaga ako nabili ng fake makeup. Hanggat maaari kung hindi ko kayang bilhin yung mamahalin, yung high-end, bumibili na lang ako sa local products kasi mas maganda yun. Alam nyo kung ano yung content nun, yung ingredients nun. Itong mga fake makeup sa Divisoria, hindi ko sure kung ano yung mga ingredients nila. So, buy at your own risk na lang din. Pero kasi ang dami kasing mga YouTubers yung mga nagbibili nito, nasabi nila okay naman daw, tapos hindi naman daw nangangati yung mata nila. Ngayon, tatry ko lang siya kasi ito yung first fake makeup na binili ko. Eh, nanghihinayang din ako kasi ang dami niyang kulay, diba? Ang dami magagawang looks. So, yun. Ngayon, papakita ko sa inyo yung binili ko sa Miniso. Ayan, dalawa lang to kasi, ayan, gagamitin ko sa trabaho. Gawa siya sa glass. I think 149 pesos lang to. Gawa siya sa glass. Pwede siya sa hot or cold. I think na papatagal niya rin yung coldness ng water or whatever na ilalagay nyo dito. Tapos maganda kasi pwedeng i-sterilize gawa ng glass. Ayoko kasi ng plastic. Gawa ng minsan nagkakaroon ng lasa pag matagal na. So yan. Kasi kailangan namin sa trabaho namin yung non-spill. Non-spill to. Ngayon, dumaan din ako sa Daiso. Pero isa lang ang nabili ko. Sa Daiso, bumili lang ako nitong eyelash glue. Meron kasi ako sinalihan na group sa Facebook na tungkol sa makeup ganyan-ganyan. May nagsabi na sobrang ganda daw nito. Sobra. Oh, as in sobra. Kasi, ano daw, pang matagalan daw talaga to. Nabili ko to for 88 pesos eyelash glue. Ayan. Feeling ko famous na naman to eh. Tapos ito sa Mumuso naman. Nagpunta ako sa Mumuso. Lahat dinaanan ko. Kasi nagtry ako, nagtingin. Pero kahit isa ka lang, yun lang ang nabili kong makeup related, yung eyelash glue. Sa Mumuso, eto, nagandahan talaga ako sa kanya. Akala ko nga mahal siya. Kasi ito ay nabili ko for 99 pesos. Salamin lang siya. Ayan. I-set up ko sa harapan ko kasi. So, yan. Pag didikitin ko lang siya ganyan. Ayan! Diba? Ang ganda-ganda na niya. Pwede ko siyang gamitin pag nagme-makeup ako. Ayan. Wala na ako hinahawakang salamin. Kasi malaki yung... Ang ganda. Hindi siya distorted. Napaka-high quality nung salamin. Diba? Ayan. Next ko pang nabili sa Mumuso ay ito. Kasi diba nagpaikli na ako ng buhok. So, yung kailangan ko siya pag nagba-blower ako para papasok yung buhok ko. Ngayon, hindi kasi ako nag-blower. So, kaya tinali ko na lang yung buhok ko para hindi naman siya sabog-sabog. Hindi mo siya sabog-sabog, pero fly away. So, yan. Bumili ako dito. Ito ay 99 pesos. Ang ganda ng kulay. Gray tsaka light pink. Next ko pang nabili kasi nagtitingin ako sa Divisoria. So, sobrang alam mo yung, syempre, take your time ako nun. Gawa ng, akala ko hindi talaga siya maaga magkasara. May ganito sa Divisoria 50 pesos. Ito, nabili ko na 99 pesos. Pero mas high quality naman kasi sa mga sa Divisoria. Ayun, sa Mumuso ko na lang siya binili 99 pesos kasi nga sarado na yung sa Divisoria. Yan. Pag magme-makeup ako, para hindi gulo-gulo yung buhok ko. Kasi hindi rin ako nakabili ng Velcro. Ayan. Ngayon, kasi bumili na ako sa SM. Gawa nang nasisira na yung iba kong makeups. Gawa nang wala ko silang organizer. Pakalat-kalat lang sila dito sa may amin eh. Sa may lagayan ko sa ibabaw. No? Eh, kailangan ko talaga ng makeup organizer. Kaya bumili na rin ako sa SM. Kasi hindi ko pa alam kung kailan ako babalik sa Divisoria. Itong binili ko ay gawa siya sa karton. Ito, siguro familiar na naman kayo dito. May ganito na kasi ako, pinaglalagyan ko ng mga stuffs sa school. Yung paper clips, ganon. Kung kaya yung sticky notes, ganon. Ito ay, yan, pinaglalagyan ko siya ng makeups. Kasi nagbabalak na akong magpagawa ng sarili kong vanity table.
So, inuuna ko na muna yung mga gamit kasi nasisira na yung mga makeups ko. Ayan. Tapos ito naman ay 39.75. Ayan. Tatlo binili ko kasi, ayun, tatlo yung kailangan ko eh. Kaya nabili ko. Tapos sale din kasi dun sa makeups noon, eh, kailangan ko nung BB cream para sa pang-araw-araw na medyo mura lang. Kasi ang mahal-mahal nung foundation ko lang hinayang akong gamitin araw-araw kahit drugstore. Mahal na para sa akin yun. Itong BB cream na Maybelline, nabili ko siya for $299. $399 siya, tapos yun, may 25% off yata. O, 25% off na. Okay din pang araw-araw kasi pag nauwi ako sa galing sa trabaho, mainit na. So, kailangan ko ng SPF. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng Infallible Pro Sprays and Set. So, yan. Kasi, gagawa ako nung makeup look na walang hulas. Kasi, marami akong nabasang reviews about dito na ang ganda-ganda daw, na effective. Kaso, syempre, pinakamagandang makeup spray na nalaman ko ay yung sa MAC. Prep and Prime. Pero wala akong pera pambili ng ganun. Kaya ito na lang. 25% off din siya. 500 yung natural. Yung normal price. Tapos, nabili ko siya for 375. So, yun. Yun lang naman yung mga nabili ko these past days. Tapos, kung gusto nyo malaman yung pinamili ko nung unang nag-divisoria ako, mag-comment lang kayo. Gagawa ako ng haul doon. Kasi, halos kailan lang naman yun. Ayun, nandiyan pa naman yun. Alam ko, tanda ko pa yung mga prices ng mga binili ko. Yun lang yung mga pinamili ko sa Divisoria. Sana nagkaroon kayo ng idea ng mga gusto nyo bilhin. Or, kung may gusto kayo bilhin, tapos nakita nyo dan. Kung nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to, please give this video a like. Tapos, kung may suggestions pa kayo, mag-comment lang kayo. Tapos, mag-subscribe kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Nag-upload ako every Saturday. Tapos, yun lang naman. Maraming salamat sa panonood. At see you in my next video. Bye!